Pasensya ka na, Leandro. Dito na lang muna ako sa baba. Ayoko talaga umakyat sa bahay eh. Okay naman ako dito. Wala si Iluminada. Nasa San Dionisio. Thank you. O, kita mo na. Ang bait ko na ngayon. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Alberto? Yeah. Siguradong sa akin na naman isisisi yun. O, Rosa Camila, kumusta na si Carlito Valiente? Hindi ko na po alam. Bakit? Hindi ba kayo nagkita sa San Dionisio? Nakita po pero... Pero, Hiwalay na sila. well, I can't say it's too bad dahil andito pa naman si Ethan Quirino. Siya nga pala, tumawag si Congressman Quirino. Nagpupumilit daw si Ethan na dito na mag-aral sa Maynila para masunda si Rosa Camila. Leandro, galing na sa dalawang sakit ng puso yung anak mo. Gusto pang dagdagan ng pangatlo. Alicia, as the saying goes, the best cure for a broken heart is another love. Hindi pa ganun din tayo noon. Ikaw talaga. Tumawag sa akin si Luminada. Gusto raw akong makausap. Alam mo ba kung bakit? Siya ang tumawag kaya hindi ko alam. Siya nga pala. Magkakaroon tayo ng party within the week. Inaayos lang ni Elaine ang oras, the date, and the venue. Bakit kaming isasama mo? Hindi naman kaming first family mo. Alicia, kayong lahat ay pamilya ko. Leandro, alam ko iniisip mo eh. At ayoko. Party lang ito. Ano pa naman ang problema doon? Alam ko kung anong gusto mo, kaya gusto kong kasama kami ni Rosa Camila dyan. Alicia, kailan ba tayong huling nagpunta sa party together? Kailan ba? At kung maaresto ako, tulad ng mga gusto ng kalaban, baka hindi na ito maulit. Walang kinalaman ang pamilyang Montemayor sa nangyari kagabi sa kapatid kong si Alberto Montemayor. Certainly, this is just another ploy ng mga kalaban namin para masisi na naman sa amin to. Pero sino sa palagay mo ang may kagagawa nito? Alam mo, madami rin nakabangga si Kuya Alberto. Para sa pamilya namin, we're better off with him alive than dead. Marami siyang kailangang sagutin sa amin. At hindi niya masasagot yon kung patay na siya. At isa pa, kung mamamatay siya, hindi na namin malilinis ang pangalan namin. Matalino talaga tong si Amanda. Magagamit pa kita. Salamat, sir. Baka sa susunod hindi na blankong bala palagay ko sa baril. Okay ba sa'yo? Okay, sir. Sige. Sumama ka muna sa amin at meron tayong kakausapin. Alicia, pwede bang dito naman matulog si Rosa Camila? Sa ibang araw na lang. Pwede. Okay, as you wish. Kung kailan mo gusto, sabihin mo lang sa akin at ipasusundo ko. Sige. Ihatid ko na po si Nago. Okay. O, Emil, pakatid mo sa kalay, balik ka agad. Go. Bye, baby. Kita ko na si Daddy, sandali lang po. Okay, ito na po siya. Dad, si Vice Governor po. Hello, Vice. Ang hirap mong tawagan. Kumusta kayo riyan? Mabuti naman, Gob. Gob, namimiss ka na ng mga staff mo rito. O, sabihin mo sa kanilang namimiss ko rin sila. Siya nga pala. Nagpunta sa Kapitolyo kaninang umaga si Iluminada. Buwibisita. Wala ka raw dyan. Well, outside meetings, Gob. Alam mo naman yun, di ba? Ngayon nga, may mga ka-meeting ako mga barangay chairman dito sa atin. O, kailangan ba ng advice ko? Minor lang ito mga to, Gob. Vice. Anything that pertains to San Dionisio is not a minor matter.
Oh, sorry, slip of the tongue, Gob. Sana yun lang ang slip mo. Surely. Very well then. O sige na, Bise. Alam kong marami kang ginagawa riyan. Di na kita istorbohin. Bye. Dad, may mga reports po ako na wala sa San Dionisio si Vice Governor. Nasa Manila daw po to. Katakataka ba yun? Ang tanong sino ang kamiting ni Bise dito sa Maynila? Opposition people? Amanda, ang oposisyon ay nasa San Dionisio. Wala dito sa Maynila. Perhaps ang base of operations nila nandito sa Manila. Preparing. Preparing for what? For your possible arrest? You handled that very convincingly, Vice Governor. Acting Governor, to you, Mr. Alberto Montemayor. Kumusta ka na? Kala ko mawawala ka na rin sa amin dahil sa mga balat tingga. Mabuti naman ako. Salamat. Napapansin ko na ginagamit mo na ngayon ang amin. Imbis na inyo. So ano? Kakampi ka na ba sa amin? Oh, non-partisan pa rin ako for the good of San Dionisio. Para sa San Dionisio o para sa sarili mo? Alam mo, Alberto, kung sasapi ako sa inyo at nandudun ka na, di forever vice na lang ang magiging papel ko sa buhay. Ngayon, kung magsasarili ako, I'll be on top, alone. For how long, Vice Governor? This is not a friendly meeting. I'm sure hindi ka lumipad galing San Dionisio papuntang Maynila para lang kamustahin ako, hindi ba? So, inihintay namin ang kasagutan mo. Well, Alberto, pinag-isipan ko to habang papunta ako rito. Gigit na ako on my own. Ang gumigit na, nasasagasaan. Ang magkabilang kalsada, nagbabarilan. Ever heard of the word crossfire, Vice Governor? Sige. Magsarili ka. Pero hindi ka na makakahingi ng tulong sa oposisyon. At kapag nalaman ni Daddy na nakapag-meeting ka sa akin, I'm sure hindi ka na rin makakahingi ng tulong sa kabila. Alberto, Napag-isip-isip ko, Vice, na hindi na siguro namin kailangan ng pabigat sa amin. So, isang advice lang sana, kung lalabas ka, magdala ka ng bodyguard mo at driver. Ayokong mangyari sa'yo yung nangyari sa akin. Oh, para saan to? Para sa tagumpay natin. Nestor, hindi pa tayo tapos. Ba't ka nagsa-celebrate? Kinakabahan na nga ako eh. Baka mangyari din sa atin yung nangyari kay Kuya Alberto. Sa palagay mo ba, babalikan tayo ng tatay mo? Si Alberto lang naman ang lumabas, Mag-isip-isip ka nga, Nestor. Ako ang unang lumabas. Kaya nga tayo palipat-lipat ng bahay para hindi tayo matitikan eh. E di, husay na lang natin yung pagtatago. Mag-ingat na lang tayo ngayong desperado na si Daddy. Samahan tayo. Kapag nag-file na ng counter affidavit si Daddy, dapat ay kalampagin natin yung babasa na to para makapag-set agad tayo ng preliminary. Diyan ngayon papasok yung galabay niya para ma-delay tayo. May kausap na kami sa loob. Impartial ang judge.
Hindi kalaban ni Governor, pero hindi rin naman kakampi. Huwag ang babanggayin natin. Dapat ay hindi namin pahinga hanggang hindi na natapos ang bayan. Oo nga. Hindi niyo hindi pinagawin sa amin. Ay nako, edi kung nagkataon pala eh, muntik na akong maging mabiyuda. Hindi naman siguro sila makakaisip ng mass scale murder. Well, you never know, Lupay. Anyway, mabuti patuloy na lang natin sa mabato. Ay, teka. Ay, Sige na. dali lang. Eh, paano kayo bumalik sa'yo doon? Tsaka hindi Sige niyo na, pwede dito ka na i-adjust lang. niyo Dito eh. na lang. Ang tagal kasi ni Lola Romina dumating eh. Ano ka ba naman, hindi naman ganun kadali maglipat ng bahay, no? Settled na siya sa Australia. Ngayon, kailangan niyang bumalik dito sa Pilipinas para sa atin at dito naman nirahan. Pero alam mo na marami pa mga asikasuhin bago mangyari yun, bago siya makabalik dito. Alam mo si Lola ang may kailangan ng oposisyon ngayon. Ikaw ang kailangan ng oposisyon, Carlito. Can't you see? Namatayan tayo ng magulang. Ginagamit nila ang pagluluksa natin sa kapakanan nila. Then be active. Mag-participate ka. Yun nga lang, you have to be very careful. Wala na si Mami at Daddy. Hindi ko makakayanan kung pati ikaw mawawala rin. Nag-iingat ako. Gusto ko naman maging active. Wala akong magagawa sa ngayon eh. Hindi nga ako pwede tumakbo sa eleksyon dahil sa edad ko eh. Ang tingin na sa akin ng tao, namatayan, kawawa. Yun lang. Tandaan mo, Carlito, kung sino ang mukhang kawawa sa mga mata ng tao, yun ang binoboto. Ayun ang iniiwasan kong mangyari. Old politics na yan eh. Gusto ko, buboto ko ng tao because of my views. Not because of what happened to us. Leandro! Oh, Sharina. Hello. Hello. There you go. Do you care for anything? I'll just have coffee. Waiter. Coffee. So, how was the trip? Everything went well. Good. Nagawa mo ba ang dapat gawin? Yes, and everything went well, walang aberya. How is Alberto? Hindi namatay. Sayang. Mala hierba nunca muere. Sa bagay, sutil talaga yung anak mong yan eh. Tulad ang muso natin. Hey, Lucinda is not like that. Sana iba ang sapitin niya pag nagkataon. Magkwentas klaras nga tayo, amante. Ikaw ba'y kakampi pa rin namin? Iluminada, I'm always on your side. Okay, pero bakit ang special report ng Chief of Staff ni Leandro nagpunta ka raw sa Maynila? Anong ginawa mo ron? Sino ka niyausap mo? Iluminada, para ka namang Diyos kung magtanong. Kami ang Diyos ng San Dionisio. Hindi pa kumakain ng pamilya mo ng 3 beses isang araw. Kami na ang tinitingnan ng Diyos dito. At hindi nagbago yun na nasuspindido si Leandro. At hindi rin magbabago, makulong man siya ng tuluyan. Nagkakaintindihan ba tayo, amante? Ayusin mo nga yung opisina ni Leandro habang nagbabakasyon siya. Nabababoy na eh. Para sa lunch. Good day to you. Ernestina, alam mo ba yung mga addresses ng mga kondo ni Alberto? Wala bang please? Please? Wala eh. Sorry. Magko-cooperate ka ba o kailangan pang isumbong kita kay Daddy?
Dinadaan ba ako sa takot, Amanda? Bakit hindi ka mag-research? Ba't pa ako magre-research kung alam mo naman yung sagot? Wala nga akong alam. Matanong nga kita, kanino ka ba kampe? Kay Daddy o kay Alberto pa rin? Hindi mo ako pwedeng mapagbintangan ng ganyan, Amanda. Kaya, Pag natapos lahat ito, babalikan kita. Sisingilin ko ang mga utang ng pamilya mo sa pamilya namin. kung ako sa'yo, huwag mo nang intayin yung dumating ng araw na yun. Amanda, nakausap mo na ba ang kapatid mo? Nakausap po. Nagkakaintindihan? Hindi. But you have to persuade her. Bakit ako? Eh, ikaw ang ina. But she doesn't listen to anybody anymore. Ikaw lang. Hindi na ngayon, ma. Siguro kay Alberto at sa asawa niya. Sa akin, hindi. Hindi ba alam, nagkampi-kampihan na? Amanda, sabi mo sa akin ang totoo. May mga plano ba kayo kay Lucinda? Amanda, kahit ano pang mangyari, kapatid mo pa rin si Lucinda. Pangako mo sa akin, huwag niyo siyang sanang sasaktan. Marami na siyang masasakit na karanasan. Huwag na sana niyong dagdagan pa. Ma, kagustuhan to ni Daddy. Wala akong magagawa. Hindi ko mababago yun and I gave him my word. But Amanda, do everything in your power para hindi siya masaktan, okay? Okay, maybe that I can promise you. Sandali! Sino ba yan? Ma'am, kayo po ba si Miss Lucinda Adorable? Ako nga, bakit? May pinabibigyan lang po.